Shoutout sa mga tropa natin dyan na patuloy na sumusuporta dito sa ating YouTube channel at sa mga bagong naliligaw naman dito sa channel natin, manood lang kayo ng mga vlogs ko, panoorin nyo lang yung mga previous upload ko para matuto kayo, lalong lalo na kung gusto ninyong pasukin ang printing business. At para sa mga hindi nakakaalam din mga tropa, para-pares lang din tayong may printing business, or sabihin na natin na sideline lang natin to. Hindi naman ganun kalakasan talaga yung printing dito sa aming location. Talagang isinishare ko lang sa inyo para maging guide, at alam ko naman yung hirap na wala kayong sinusundan, kaya isinishare ko talaga sa inyo every time na may mga customer ako na mga nai-encounter kagaya na itong previous kong upload, may nagpagawa sa akin ng Christmas greeting card. So panoorin nyo lang din to para matuto kayo kung paano mag-print ng back to back at kung anong mga materials yung mga gagamitin ninyo. And kaya ako naman nabanggit yan mga tropa, meron na namang panibagong customer na nagpa-print sa akin. Alam ko matagal yun na rin tong inaantay, at pasensya na kung hindi ko kayo nagagawan kagad ng video dahil syempre hindi ko napapriority rin minsan or hindi ko nababasa kagad yung mga comment ninyo. Pero eto, naalala ko mga tropa. So eto yung pinaka design ng customer natin, at ang topic natin ngayon kung paano mag-print ng ID, or halimbawa may mga customer sa inyo magpapaprint ng company ID pero may mga design na silang kasama. Halimbawa niyan, magtatanong sa inyo, boss, naggagawa ba kayo ng ID? Tatanungin nyo dyan unang-una, meron na ba kayong design? Kung wala pa silang design, so kayo na bahala yung dumiskarte kung paano kayo mag-edit. May mga template naman na available dyan sa online or sa Canva, pero kapag ka company ID na mga tropa, iba na ang usapan dyan. Wag kayong magpapaprint or wag kayong mag-e-edit ng mga company ID na alam nyo na dinudoktor nyo lang, at para hindi kayo mapahamak. Kasi mga tropa, falsification of documents na yan mga tropa. Yung tao na yon hindi pala connected dun sa pinaka-company, and gagawan mo siya mga tropa ng pinaka-ID na yon, bawal na bawal yon. Kaya ako chinecheck ko talaga kung yung tao na yon magpapagawa talaga ng ID na konektado talaga siya dun sa pinaka-company na yon. And para malaman mo yon, dapat meron na silang design na provided. Kagaya na itong nakikita ninyo dito, tinanggal ko na lang yung pinaka-pangalan ng customer ko dito at pinalitan ko na lang ng mga ibang detalye. At syempre kung wala kayong alam pa sa pagpiprint ng ganito, mawiwindang kayo. Bakit ko nasabi na mawiwindang kayo? Kasi tignan nyo naman yung pinaka-design yan. Isang buo, 'di ba? So anong mangyayari diyan? Ipiprint mo ba 'to sa isang buong bond paper? Paano mo ba makukuha yung pinakasukat niyan? Paano yung gagawin mo diyan? Ayan yung mga struggles kapag ka nagsisimula pa lang, at naging struggles ko rin yan nung nagsisimula ako na wala talagang nagturo sa akin sa mga ganito. Talagang in-explore ko lang. So dito sa vlogs na 'to, ituturo ko sa inyo kung paano yung diskarte dito. So unang-una, kapag may na-encounter kayo na ganito, syempre ibibigay na sa inyo, i-email yung pinaka-design niyan. And magugulat kayo ganito, ipiprint nyo lang yan sa isang bond paper kung gusto ni customer na bond paper lang. Pero kung gusto naman ni customer na makapal, syempre additional payment yon. Mamaya pag-uusapan natin yung presyo. Sa printing muna tayo. So ipiprint natin to, wala na kayong ibang gagalawin dyan kasi kailangan ninyong makuha yung pinaka-eksaktong sukat kung ano yung design na ibinigay sa inyo ni customer. Laging ganyan para hindi kayo mababalikan na magugulat, sir, bakit ganito? Hindi malaki, hindi maliit, or bakit napakaliit, bakit napakalaki. Basta sabihin nyo lang palagi kung ano yung sinend ninyo na design, ganun lang din yung ipiprint ninyo. So agaya nito, usually 'di ba kapag ipiprint natin yan, ganyan. So halimbawa, ito yung pinakapapel natin, 8.5 by 11, which is ayan ay short. So ipiprint natin yan na ganyan. So kung ganyan natin siya ipiprint, dalawang bond paper pa yung magagamit natin or makukonsume natin. So yung document, makikita ninyo mga tropa, ang pinakasukat lang talaga nung design niya or nung pinaka-ID niya, 2 inches by 3.5. Yung lapad niya mga tropa, 2 inches, and yung pinakahaba niya dito ay 3.5. So kailangan sa mga ruler ninyo, kapag ka lumabas yung pinaka-print ninyo, dapat ganun yung sukat. So nakikita nyo dito, sagad na sagad siya. And syempre yung mga printer naman natin, yung iba hindi naka-borderless. And may mga scenario rin, kapag pinrint nyo ng ganyan, kahit na borderless, hindi magpapantay, hindi nyo makukuha yung eksaktong sukat nung mismong ID. So ang gagawin
gagawin nyo dyan, dapat meron kayo palaging PDF or yung Acrobat Reader mga tropa, or kung anong available na Acrobat na reader or PDF file reader na meron kayo dyan. Sa mga gustong mag-avail din ng Acrobat Reader, pwede nyo akong i-message. And ayan mga tropa, i-click nyo yung multiple para makasama yung isa pang page. Kasi dalawa yan, no? Page 1, page 2. So click nyo tong multiple para dalawa na siya. And magagamit nyo pa yung another part dito sa kabila. Ayan, 'di ba? So ganun lang kadali mga tropa para ma-print nyo sa iisang bond paper. Kapag ka bond paper, ang sinisingil ko dyan mga tropa, 15 pesos. Ganyan yung printing ko. So kung ipapalaminate pa niya, another singil yon. So sa lamination, 30 pesos yung singil ko or 35 or hanggang 40 pesos. Depende kung magsasakto siya dun sa pinaka laminating film na meron ako. Usapang laminating film, mamaya ipapakita ko din yung mga kailangan nyo talaga na naka-precut na as in, ganun na mismo yung pinakasukat na ID na mai-encounter ninyo as time na nandyan kayo sa printing business mga tropa. So dito natutunan nyo na, i-click nyo lang yung multiple. So eto, ipiprint nyo na yan, wala na kayong ibang gagawin dyan, nasa sa inyo kung magko-color correction kayo. Pero sa vlogs natin na to, ang gamit ko ay Epson 5290 dye ink yung ginagamit ko dito. And kung pigment ink yung ginagamit ninyo, gamitin nyo rin yung pigment ink nyo. Pwede rin yan. And mas maganda rin kapag pigment ink kapag ganito. So ipiprint ko lang to sa bond paper. Wala na akong gagawin pa dyan. So, antayin lang natin na lumabas at masusukat natin yung pinaka-design na yan na eksaktong-eksakto dun sa kanyang sukat na 2 inches by 3.5. Kuha lang ako ng ruler dito. Kung nakikita nyo mga tropa, dito sa ating GoPro, sukatin lang natin, no? Kailangan 2 inches yung pinaka-haba niya. Ayan, sukat na sukat, eksaktong-eksakto, 3.5. Ayan, sukat na sukat din, 3.5. So, ganyan yung sinend sa atin ni customer na design. Dapat ganun din yung pinaka-output niya dun sa sukat, 'di ba? Kailangan eksaktong-eksakto kasi mamaya masabihan siya ng company yung ID niya ay hindi standard. Lagi niyong iisipin 'yon. And when it comes naman, mga tropa, sa paglalagyan ng, alam niyo 'yon, yung laminating film, eto yung sinasabi ko sa inyo. Eto yung pinaka-standard and eto naman yung oversize. Kasi may mga ID na oversize. Ayan. So, balik tayo dito sa pinaka-screen natin para maipakita ko sa inyo. Ito yung ginagamit ko usually, yung QWAF at yung Yasen. Nakadepende na sa inyo yan. Pwede rin naman yan. Ako nagamit ko na yung Yasen, nagamit ko na yung QWAF. Halos parehas lang din. So, nasa sa inyo kung anong brand yung gagamitin ninyo. So, dapat meron kayo at least na 70 by 100 mm and make sure 250 microns. And eto naman yung mga pang oversize kagaya na itong nakikita ninyo. Ayan, 80 mm. So, ganyan lang yung pinaka template ko or naka-precut na laminating film. Kapag ka lumagpas pa dito sa 80 by 110, sa 4R ko na siya nilalaminate and syempre nag-a-adjust na lang ako sa singilan. Dati, to tell you honestly, ang singil ko lang sa ganito sa standard yung 70 by 100. 20 pesos lang, way back before. Pero na-realize ko, medyo parang lugi ata ako ba? Kasi alam nyo yun, kailangan nyo pang painitin yung pinaka-laminating machine ninyo bago ninyo siya malaminatan, 'di ba? So kung iisipin ninyo, lugi talaga kayo sa 20 pesos na kahit sabihin ninyo na hindi kayo umuupa. And isipin nyo na lang din yung ibang tao na nagnenegosyo, na kayo sobrang mura ninyo and yung iba naman nasasagasaan nyo yung presyo nila. Dati hindi ko iniisip yon, pero nung nandito na talaga ako sa industry na to, talagang isipin mo pa rin yung iba. Wag mong isipin yung sarili mo lang din na alam mo yun, babain nyo yung presyo. Kaya alam nyo na mas bumababa yung tingin ng mga ibang tao or yung mga customer natin, bakit dun sa kabila mura? Bakit dun sa kabila mura? Sa'yo ang mahal-mahal. 'Di ba? So, ganun dapat, kaya wag niyong pababain yung presyo ninyo. Mag-standard talaga kayo. Ako, ang singil ko na dito, depende pa rin kapag student, nagbibigay ako ng discount. Kapag alam niyo yun, sa ganito, 35 pesos yung singil ko sa isang size na ganito. And minsan, 30. And dito naman sa oversize, 35 to 40 yung singilan ko. Ganyan. Dun sa isang buo naman na laminating, sa A4, sa long, or sa short, 100 to 120 ang singil ko. Ganyan talaga yung singil ko dyan mga tropa. Hindi ko na pinapababa pa as in. And syempre kakailanganin nyo rin dito ng Elmer's glue.
Eto mga tropa, to tell you honestly, sobrang tagal na nito, parang 4 years na ata sa akin tong glue na to and hindi pa siya nauubos. Kasi ang ginagawa ko dito, pinangdidikit ko lang siya sa mga picture ng mga customer natin. And syempre kung may magpapagawa sa inyo ng customer na ganito, nagdadagdag din ako ng presyo, hindi lang yung pinaka-print yung sinisingil ko sa kanila. Kasi yung ganito, yung print 15 pesos and dun sa laminate and dun sa effort na guguntingin ko pa to, nagdadagdag ako ng 10 to 5 pesos kahit papano. And kung sa bond paper lang, ang singil ko 15, di ba? Nabanggit ko kanina. Pero kung gusto naman ni customer na medyo makapal-kapal yung pagpiprintan or sa photo paper ko siya piniprint, nagdadagdag ako doon ng 10 piso. So, ganun lang yung ginagawa ko. So, sabihin na natin, ang singil ko na dito sa pinaka-printing 25 plus laminate 35. So, i-add nyo na lang doon. 'Di ba? 35 plus 25, do the math, parang 60 pesos ata. Ayun, 60. Ganun na yung singil ko sa ID printing ng ganito. And yung iba, kung gusto nyo magsingil ng 100, nasa sa inyo yan. Pero ako hindi ako nagtataas ng 100 kasi iba yung mga materials for 100 peso na ID. Ayan na yung tinatawag ng mga PVC. PVC ID printing. Ang singil ko doon ay 100 to 150. Ang singilan ko yung PVC ID. So, meron na tayong tutorial doon. Panoorin nyo na lang din. Ilalagay ko na lang din sa description kung papaano gumawa ng PVC ID. So, eto, 60 pesos lang talaga yung singilan ko dito kapag ka mga ganyan. So, wala na kayo ibang gagawin dito. Pwede nyo siyang guntingin. So, kagaya ng ganito. 'Di ba? Nasa sa inyo yan. Nasa diskarte nyo yan or gamit kayo ng pinaka-manual cutter na tinatawag. Basta diretso lang. Ayan, ganyanin nyo lang yan. Tiyagain nyo lang yan. Kasi etong mga ID na ganito, yung mga pinapaprint na ganito, dati rin naman akong nasa corporate world. Eto ay mga temporary ID lang. Usually, eto ay binibigay sa mga newly hire. Yung tipong kailangan na nilang pumasok dun sa isang company tapos hindi na makapag-provide yung pinaka-employer ng kanilang ID. Kaya binibigay na lang dun sa kanilang mga newly hired na empleyado yung template, tapos sila na yung magpapaprint and sila na yung mismong gagastos, or minsan etong mga ganitong ID ay binibigay ng kanilang employer kung nawala yung pinaka-original nilang ID. And para makapag-request kayo ng ganitong ID, kailangan nyo syempre magkuha ng mga affidavit of loss. And etong customer ko, tinanong ko siya, nawala daw yung pinaka-ID niya. Kung alam niyo yung company na to, sa atin na lang yon. Tinanggal ko naman yung pangalan niya. And nakita ko rin, parang ayun nga, nagkuha siya ng affidavit of loss. Nawala nga kasi yung pinaka-ID niya. Kaya eto yung parang pinaka-temporary ID para makapasok siya. So eto sample na lang to kasi hindi ko binlogs yung customer ko nakakahiya kaya tinanggal ko yung name. So, etong Elmer's glue na to, sobrang tagal nyo tong gagamitin mga tropa, as in. Ayan konti lang din yung gagamitin nyo dito. So, ganyan lang gagawin nyo. Dikit-dikitan nyo lang ng ganyan. Konting-konti lang talaga. Tapos, patong nyo lang ng ganyan. O, diba? Eto ang lagi nyong tatandaan, bago ninyo i-laminate, i-double check ninyo kung kailangan bang pirmahan ni customer yung kanyang ID. So eto, papapirmahan nyo siya dito, and eto, gagamitan natin siya ng pinaka-laminating film. Try nyo dito kung sakto na sa pinaka-standard lang. Ayan. So, ganito. Ilalaminate nyo na lang to and ibibigay nyo na sa customer. And sa pagbubutas naman, eto yung mga struggles ko rin dati before. Kapag kabubutasan ninyo, ipakita nyo kay customer na bubutasan ninyo kung saang parte. Kasi may customer ako dati, nabutasan ko na dagi ko yung pinaka ID niya, and medyo may pagkaselan pala yung kung sino man yung Poncio Pilato na yon, naalala ko lang talaga. Ayan i-make sure nyo na hindi nyo madadagi yung pinaka-ID niya. So, kung sa tingin nyo, bitin, yung ganito, kuha kayo ng pinaka-oversize na sukat, Kuha kayo dito, para lang for the sake na hindi nyo mabutasan yung pinaka-ID mismo. So, eto yung oversize, lagay nyo lang dito. So, ayan, para dito nyo siya bubutasan. So, ikat nyo na lang yung pinakagilid para maisakto ninyo. And syempre, kailangan nyo ng gunting or kailangan nyo ng straight na pangkat, yung manual cutter. And eto ang pinaka-importante na meron kayo for ID printing. Eto yung tinatawag na corner puncher. Napaka-importante nito para yung corner ng pinaka-ID ninyo ay hindi matulis para maging ganito. And syempre, eto naman yung pambutas, 'di ba?
sa gitna. Ito yung sinasabi ko, no? Dapat hindi madadagi yung pinaka ID ninyo. Ayan, no? So, kung bubutasan natin yan, ayan, no? Ganyan. Kasi isipin niyo kung yung pinaka ID matamaan, baka maselan si customer, yari kayo. Kasi nangyari sa akin yun before eh. So, eto, no? Try natin dito. Pasok natin. Ayan, no? Saktong-sakto yan. Ayan, 'di ba? So, sa tingin ko, sa ganyan, okay pa yan. At baka hindi pa naman magalit yung customer natin yan. 'Di ba? Basta ayusin nyo lang. So, eto, i-cut nyo lang to para medyo hindi malapad at hindi ganon kaluwag yung pinaka side. And syempre, eto yung corner puncher. Ang pinaka nakakatulong dito yung sa edge nya. So eto, halimbawa lang to huwag kayong gagamit ng gunting sa paggupit ng ganito kasi hindi nyo yan mapapantay eh. Pero nasa sa inyo na lang kung talagang straight kayong mag-cut ha. Ayun agaya niyan, hindi pantay. Dapat dito ang gamit nyo yung pinaka manual cutter. So ipapakita ko lang sa inyo for the sake of demonstration. Ayun para yung pinaka kanto niya magiging ganyan, 'di ba? Hindi siya matulis. So ganun lang. So sa paglalaminate naman nito, medyo magulo kasi dito ngayon sa location ko dahil sa bahaan, hindi ko sa inyo maipapakita. Pero sa pagbukas ng laminating machine, kailangan 120 yung pinaka temperature ninyo, and huwag nyo munang pipindutin or ipipihit yung pinaka temperature kapag ka nakapatay yung inyong mga machine. Dapat buhayin nyo muna na naka-zero yung pinaka temperature nya, tsaka kayo magtaas ng temperature kapag ka bukas na. And kung papatayin nyo naman na, kung tapos nyo na gamitin, babaan nyo muna yung pinaka knob or i-zero ninyo yung temperature, and mag-antay kayo ng mga 2 minutes bago nyo patayin para tumagal yung buhay ng laminating machine ninyo at hindi masira agad yung sensor or yung kung ano mang elements or kung ano man yung electronics na nakapaloob dyan sa pinaka laminating machine ninyo. So ganon, sana natutunan nyo yung paggawa-gawa ng ganitong ID at natutunan nyo din yung pagprint ng ganito. And para hindi na kayo mawindang kung papaano nyo gagawin dito, papaano yung sukat, ganun lang talaga. Ipiprint nyo lang yan, wala kayong ibang gagawin, click nyo lang yung multiple, kung ano yung pinaka-design ninyo, ganyan yung mapiprint, makukuha nyo yung pinakasukat nya na ipinakita ko rin sa inyo kanina, na 2 inches by 3.5, diba? So, eto yung pinakasukat nya, no? Makikita naman natin dito, kapag pinindot natin yung size and actual size, ayan, no? 2.0 by 3.5 inches. So, ayun na lang. Dito na natin tapusin yung vlogs natin. Again, sa singilan, 60 pesos kapag ka ganito, print and cut and ilalaminate. And kung PVC, 100 to 120. So, alam nyo na rin yung mga materials na kailangan kung anong meron kayo dyan. 'Di ba? So ayun na lang, message lang kayo sa ating Facebook page kung meron kayong mga kailangan na template. At lagi-lagi ko sinasabi, research is the key at huwag na huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.